Plus nga uli yung yung sa yes and amen natin. Pero maganda kasi doon eh. I'm not afraid of all circumstances. Sige po, paki-plus yung part na yan. Ayan. I'm not afraid. Yan. I'm not afraid of circumstances. Sometimes circumstances drives out crazy. Sabi nga eh. Minsan eh, talaga pag yung circumstance ay hindi favor sa atin, andyan na lahat si Judith, no? At yung mga bagay-bagay sa pangangailangan natin at sa mga problema ating kinakaharap, no? It's really, sabi natin, bothering. But sabi natin, I'm not afraid of circumstances. At ang sabi doon, cause okay, pakisunod. Sumunod na praise yan, cause I have already found the answer in Christ. Then, sunod, all of God's promises are yes and amen. Para kang binigyan ng blank check ni Lord na kung ang iyong gagawin ay ayon sa kalooban ng Diyos, you don't have to. Diba? Minsan pag kumukuha ka ng tinatawag na financial assistance, ano pa yun, i-scrutinize pa yun, inspectionin pa. Pero dito, hindi. Pag alam mong nasa kalooban ni Lord, it is yes and amen. Now, ngayong maga ay pagpapatuloy natin ang ating Blood Covenant 1, no? But part 2. Yung una, ang tinalakay natin is the so-called yung, ano ba yung una natin tinalakay sa Blood Covenant? Sino nakakatanda? Yan. The necessity of the blood. Ano po? Nakita natin doon na sa Garden of Eden, meron ng redemption na nangyari, meron ng clothing na nangyari. Si Adan at si Eva ay binalutan ng Panginoon ng skin of animals in which ang blood ay na-pour out, nga, to atone Adam's and Eve na kasalanan. At the same time, ganun din ang dugo ni Abel. The blood of Abel is crying out before God for justice. Now, ngayon tatalakay natin is the serious pledging, no? Alam niyo po ang blood covenant is a very very serious matter, no? It stays, no? Hanggang ngayon, the covenant of God in the nation Israel stands until now. Kaya magtataka ka pag titingnan mo yung mapa, napakaliit lang, napaka-easy lang i-conquer ng Israel. So small. At yung mga bansa na nakapaligid sa kanya is sabihin nating malalaki at may mga kakayanan to destroy them. But because Israel is in covenant with the God of Abraham, Isaac, and Jacob, the God of the universe, no, the maker of the universe, until now, hindi natin makikita na ang bayan ng Israel ay pinabayaan ng Panginoon. Because covenant is the so-called forever treaty or sabihin nating pledge ng Diyos sa kanila. Ngayon, titingnan natin sa ating aspeto bilang mananampalataya, how serious it is. In John chapter 6, verse 53 to 58 ay ganito ang sinasabi. Allow me to read. Then Jesus said to them, most assuredly, I say to you, unless you eat the flesh of the Son of Man and drink His blood, you have no life in you. Medyo matindi yung statement no? Para bang hindi mo mauunawaan yung mga bagay na yun. Verse 54, whoever eats my flesh, drinks my blood, has eternal life, and I will raise him up at the last day. For my flesh is food indeed, and my blood is drink indeed. He who eats my flesh and drinks my blood abides in me, and I in him. As the living Father sent me, and I live because of the Father, so he who feeds on me will live because of me. This is a bread, okay, which come down from heaven, not as your fathers ate the manna and are dead. He who eats this bread will live forever. Lord, we thank you for your precious word. Ang aming pong dalangin ay dalahin ng Espiritu Santo ang kaunawaan sa mga bagay na ito upang sa ganun, O Lord, ay tumatag pa. Makita namin ang amin pong kalalagayan sa iyo, ang iyong responsibility over us, and even we, Lord, our responsibility over that covenant, over that treaty, over that pledging, Panginoon.
Salamat na samahan mo kami sa umagang ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, when this statement being spoken by the Lord, alam niyo po ba ang nangyari dito? Nag-alisan yung kanyang mga disciple na yun, dinidisciple, hindi yun non-believer. Ibig sabihin, dinidisciple na niya, tinalikuran siya lahat. Kasi sa kanila, it is so hard saying, but hindi eh. Alam nila ang ibig sabihin ni Jesus. Tandaan niyo ang Biblia ay ina-address doon sa mga taong they know the culture, they know the traditions. Now, pag itinawid natin sa ating kapanahunan, most probably, mamamali ang ating pagkaunawa sa sitwasyon na yun. Kaya mahalagang bagay talaga na parati ko sinasabi sa inyo, you have to learn the cultural and traditional backgrounds ng panahon na yun upang maunawaan natin kung paano ina-address ni Lord yung kanyang salita. For example, sa mga lolo't lola natin, sa mga magulang natin, pag sinabi natin, nagyaya halimbawa sa kanilang kabataan, no? Halimbawa nagyaya sila, tara, mangligaw tayo. Tara, mangligaw tayo. Then, because they know the traditions, they know the culture of the Filipino, sige, ako magdadala ng gitara. Diba? Ako naman ang aawit. So, walang sinasabi. Pero they know yung tinuturan ng tao. Because yun ang cultural background. Saan tayo, sino ba yung pupuntahan natin? So, alam na nila, may contribution na sila. Sige, kami yung chuwariwap, di ba? May mga ganun pa. So, bakit hindi tinanong na, magdadala ba tayo ng gitara? Hindi eh. It is an automatic because they know, they have the understanding kung paano ang panliligaw during that time of our lolos and lolas. Pero ngayon iba na. Baduy na sa mga kabataan ngayon ang panliligaw. Kaya minsan, ganun din sa Biblia, pag itinawid mo ngayon yung sinasabi ni Jesus sa ating kapanahunan without knowing the cultural background, may hilo tayo. Di natin mauunawaan. Kaya ito yung parati kong pinagsusumikapan na pag-aralan yung mga sitwasyon na yun so that I can give you kung ano ang naisin ng mga bagay na yon. This is a very, sabihin natin, a solid food and a solid statement to the disciple of Jesus Christ. Kaya nga yung iba tumalikod eh. Pero tingnan natin bakit ano ang involved doon sa sinabi ng Panginoon. Now, let's talk about friendship and our today's time, no? Ang discrepancy of ancient friendship on today's friendship ay ito. Today's friendship can be easily broken. Yung friendship natin ngayon, madali nang masira, no? Madali nang tablahin, ika nga. At ano pa yung mga bagay na yun, no? If you are not agreeing, no, hindi nagmi-meet ang inyong mind, no, at hindi ka sumasang-ayon sa kanyang kagustuhan, nagiging mababaw ang inyong pagkakaibigan. Diba? At ito pang masaklap. Pagdating ngayon, may nilagay ako dito differences in political views and candidates. Nasisira ang magkakaibigan dyan. Magkabiruin mo. Hindi ka naman kaano-ano nung kandidato Nasira ang inyong pagkakaibigan kasi ikaw doon sa pula, siya doon sa asul, yung isa sa puti, nagbabangayan kayo. Doon sa, di ba marami nasira? Nag-iimikan pa ba sila hanggang ngayon? Hindi. Bakit? Kasi ito yun. No? Masyadong mababaw kasi ang pagkaunawa what friendship is all about. So, ito pa. No? Di lang pinautang, sira na ang friendship. Tapos ano yun? Di lang makabayad. Totoo po ba ito? Hindi. Totoo yan. Kaya minsan dito sa church talaga, we forbid ang mangutang. Bakit? Bigyan mo na lang. Alam niyo ba kung bakit? Because we experience nangutang. Wala, dahil sa hindi siya makabayad, hindi na ma-attend ng church. Biruin mo yun. Hindi na ma-attend ng church. Bakit? Nahihiya doon sa pinagkautangan. Panay ang pabisita mo, but to no avail. Yung pala, may utang. Ang utang talaga, hindi masarap mangutang. Pero, kinakailangan mo makita ang other side of balance. This is your utang, this is the payment. Magkasama yan. Kung nangutang ka, magbayad ka.
Hindi ipagpapasa Diyos mo na lang yung inutangan mo. Lord, pagpalain mo lang siya, Lord. No, sabi. Instead na siya manalangin na pagpalain para makabayad, ang ipinapanalangin, yung pinagkautangan, Lord, mauunawaan naman niya ang aking kalalagayan. Diba? So, ngayon, ang daling masira na ng friendship ngayon. But during the ancient time is not. Hindi ganun ang tinatawag na friendship. Now, tingnan natin mga kapatid, a very confusing, minsan, palagay ko ito yung naisip nyo na rin when it comes to the Bible. Sabi ko dito, Bible verses that may seems contrary to each other to the belief that we have. Ano yun? Tingnan po natin. Kasi tayo mga Pilipino, ano tayo family-oriented tayo Diba? Kahit ano man na mangyari, na andun pangunahin talaga yung pamilya sa atin. Hindi natin ma-a-addish yun. Kaya sa ating kultura, at binasa natin ito sa kultura nila, nagkakaroon ng tinatawag na banggaan. No? Para nagkakaroon ng tinatawag na contrary doon sa ninanais ni Lord sa atin. Tingnan natin, Matthew chapter 10, verse 37. Sabi dyan, tignan nyo ha, kaya minsan mapapaano ka kay Lord Bakit ganun, Lord? Ganun ba talaga? Tingnan nyo, sabi dito, He who loves father or mother more than me is not worthy of me. Diba? And he who loves son and daughters more than me is not worthy of me. Ngayon, pag-isipan ninyo, hindi ba parang ano yan? Parang contrary sa pagmamahal mo sa asawa mo, sa magulang mo, sa mga anak mo? Parang ang pagkakaintindi to kagad, sa unang salto pa lamang, huwag mo silang mamahalin. Ako lang. That is not the nais ng Panginoon. Hindi. No? Ang pagmamahal mo sa iyong mga magulang, sa mga anak, ay higit mo pang mapapalawig at higit pang lalalim kapag nakita mo at inuna mo yung pagmamahal mo sa Diyos. Because family originates from God. At the same time, ano yun? Siya yung designer noong pamilya. Then, mas malalaman mo ngayon how to become a father, how to become a mother, how to become a son and daughters. Di ba? So doon mo mauunawaan how important family is. Ngayon, ang ating understanding lamang sa family, the father will provide everything, ganoon na rin, kasama na rin ang asawa, isesend ang anak sa school, etc., ipoprovide ng everything. That is more than if you will learn how to know God. Mas higit mong malalaman at maunawaan papaano ang magiging, papaano ang pagpapamilya. Dahil design ni Lord John, tandaan nyo, si Lord hindi siya KSP na humihingi ng pag-ibig sa bawat isa sa atin. Meron siyang great purpose kung bakit sinasabi niya, you are not worthy of me. If you love your father and your mother and your son and daughter more than sa Panginoon. Why? Because there is a great demand when you entered into the relationship with Jesus Christ or with God Himself. Bakit ganito yan Yan yun na lang sa konteksto ng pag-aasawa. Sa pag-aasawa kasi, pag ikaw ay nag-asawa na, ang sabi ni Pablo at sabi ng Panginoon, lilisanin ninyo ang inyong tahanan at bubukod kayo at magbibuild kayo ng family. So, ibig ba sabihin, pag nilisan mo ang tahanan mo, hindi mo na sila mahal? Hindi mo na mahal yung mga magulang mo nagpalaki sa iyo? Na hindi ka pinadadapuan sa lamok nila o niniknik? Ano yung niknik? Yung niknik, yun yung lamok doon sa ibabaw ng kalabaw. Yung maliliit na pero sakit man ng, sakit mga gat to na. Kaliit-liit ito, sakit mga gat. Hindi na maintindihan ng mga ng mga millennials yung mga niknik at saka mga Gen Z at saka Generation X, Y, Z. No? Niknik. Dalhin mo ito minsan sa probinsya para malaman niya kung ano ang niknik. So, ano ibig sabihin nun? Hindi ganun. Pero ginagawa natin yun para sundin natin ang Panginoon dahil merong higit na layunin ng Diyos o reason kung bakit ka pinabubukod ng iyong tahanan once na ikaw ay nag-asawa na. But it doesn't mean hindi mo mahal sila.
Kasi pag hindi ka umalis sa poder ng iyong magulang, you will not, hindi mo pwedeng iwasan ang man-made problem when it comes to the family. Sabi nga natin, parati nating sinasabi, there is only one tiger in a mountain. Tiger, ano? Sa tiger, mas maganda siguro lioness, ano? Pero tiger eh. So, kung kumbaga sa ating salita, isa lamang ang reyna sa loob ng tahanan. Pag dalawa ang reyna sa loob ng tahanan, ano, maganda ba? The same time sa mga potential na mag-aasawa ngayon, no? Bibigyan ko na kayo, dadaan kayo diyan sa Bacoor. Ako magsi-seminar sa inyo. No? So, yun yung tinatawag na mga man-made problems. Kasi if you are going to make a major decision, dahil naando ka sa poder, sa custody ng iyong magulang, parati kami sinasalang-alang. Ano sasabihin ni kuya, ni ate, ni kuya, ni tatay, ni ganun. Eh di ano ngayon? Hindi kayo makakapag-desisyon ng gusto niyong desisyon sa buhay. Tama ba? Okay. Pagpunta niyo doon, mas marami pa tayong pag-uusapan. So, ibig sabihin, when God said, ano yun, if you love your father and your mother, your sons and daughters, more than of me, you are not worthy because merong underlying truth doon sa ilalim na yun na dapat nating malaman bakit sinabi ni Jesus yun. Kasi pag tinignan mo ito ng just a plain view, pabihira naman si Lord, ano ba naman yun? Ia-abandon na ba namin yung aming mga magulang at aming mga anak? That is not ang ibig sabihin when you go back to that culture. Now, ano pa? Matthew 16:24 to 26. Okay, Matthew 16:24 to 26. Ang sabi diyan, then Jesus said to his disciple, if anyone desire to come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. No? For whoever desires to save his life will lose it. But whoever loses his life for my sake will find it. Okay. For what profit is it to a man if he gain the whole world and loses his own soul? Or what will a man give in exchange for his soul? Ang bigat nito, mga kapatid. Ang bigat nitong statement na ito. Denying ourselves. Anong ibig sabihin ng Panginoon dito? Sabi ng take up his cross. Kasi talagang cross kasi, yung tanong nyo sa, special sa mga kabataan, yung hindi kayo payagan ng magulang ninyo. It's a great burden. Bakit ako pinayagan ni nanay, ni tatay? Pupunta lang naman ako doon, etc., etc. Once ang isang bagay is against your will, it is a tough thing para sa inyo. Pag ayaw nung gusto ninyo. Kaya mga kabataan ngayon, nahihirapan sa kanilang buhay kasi hindi naturuan na sumunod sa magulang. Sino ang nagturo? Gadget. Sino nagturo? Si Google. Sino nagturo? Yung mga kaibigan. YouTube University. Ano pa mga social media, Instagram o ano pa man. Yun ang nagturo sa kanila. Kaya kayong mga magulang, no, huwag kayong lax sa inyong pagpapalaki sa inyong anak. Give them the so-called good values or biblical values ng buhay nila. Kasi hindi habang panahon magkasama kayo. Meron tinatawag tayong day of release sa mga magulang. Yun nga pala, no, maganda pag-usapan din yun. Lalo na sa mga magulang na meron na kayong teenager. Yung day of release, kasi the time will come, iiwan ka ng anak mo. Mag-aasawa yan. Pagtatayo ng pamilya yan. Kapag hindi mo na ihanda ang iyong sarili, baka ikaw ang maging sanhi ng hindi matuloy ang kasal. Kasi sasabihin doon, o bago pagpatuloy, kasi sa isang pastor kasi or minister, sabihin, bago ituloy ang kasal, sasabihin ng pastor kasi, meron ba ditong tumututol sa kasalang ito ni black and blank? Tumayo na ngayon at kung hindi man, manahimik na habang panahon. Ay, yung nanay mismo ang tumayo. Diba? E syempre, isipin ng iba, baka may mga ex, di ba, na mga walang closure. Kaya kung meron kayong mga ex na walang closure, i-close nyo na, please. Baka mag-appear yan sa day ng inyong wedding, malaking problema yan. Pero balik tayo sa covenant.
Balik tayo. Okay, so ang lahat ng statement dito ng Panginoon ay connected sa tinatawag na covenant. Connected yan doon. That is so bold ang Panginoon. If you want to follow me, deny yourself. Pero yung mga tao, during that time, nauunawaan nila ang konteksto na ninanais ni Lord sa kanila. Pag itinawid natin sa ating panahon at hindi natin tiningnan ano ba yung underlying truth or culture or traditions na naroon, hindi natin mauunawaan. Now, isa pa sa mga Old Testament tayo. So ito lang yung ilan sa New Testament. Let's go to the Old Testament. Bakit ganito ang mga statement? Tinitingnan natin dito, it seems like contrary sa ating belief system na meron tayo. In 1 King chapter 19 to 21, tinan ninyo dito, mamamangha kayo eh. Mamamangha kayo. Okay. 1 King 19, 21. Sabi dito, so, ang tinutukoy dito, ang tauhan dito is si Elijah and Elisha. Okay. So he departed from there and found Elisha, the son of Shaphat, who was plowing with 12 yokes of oxen before him. So try to imagine, si Elisha ay nag-aararo at ano yun? 6 na pares, no? Bali 12 eh. So 6 na pares ang humihila doon sa kanyang tinatawag na plow or yung araro, no? Nung nakita siya ni Elijah, ay nag-aararo si Elisha with 12 yoke of oxen before him. And he was with the 12. Okay? Then Elijah passed by him and threw his mantle on him. So, hindi natin maunawaan na merong cultural significance why Elijah threw his mantle over him kay Elisha. Pero makikita natin doon sa response ni Elisha kung ano ang ibig sabihin ni Elijah. Okay? Tingnan natin. So, anong ginawa niya? Nung nakita niya si Elisha, nag-aararo, he threw his mantle over him. Okay. Then, ito nangyari. As Elijah, it threw the mantle, ito ang naging response ngayon ni Elisha. Verse 20, and he left the oxen, yung mga ox, yung mga baka, and ran after Elijah and said, please, let me kiss my father and my mother, and then I will follow you. So, binibigyan kayo ng hint na yung throwing the mantle is something like na merong pagtawag. And Elijah is known to be the prophet of God. Now, during their time, to be a servant of a prophet of God is a great honor. Honor kasi yun. Especially sa kanilang paniniwala, yung Judaism, honor ang tawagin ng anak mo at ipagmamalaki ng magulang mo yung pagiging servant mo sa isang prophet. Ganon yun. No? Kumbaga sa atin, yung anak mo ay the valedictorian or summa cum laude, proud ang magulang. Pero dito, to be a servant of the prophet of God, it is an honor to the entire family na meron ka. Kung maalala ninyo yung ating educational belief ng Judaism, di ba? Yung Bet Saber, nakita niyo yon, yung pagtawag ng Panginoon, na hindi ikaw ang pipili sa rabbi. Ang rabbi ang pipili sa iyo. And to be chosen by the rabbi, it's a great honor. Kaya dito, nangyari dito, so alam na natin, the throwing the mantle, ang ibig sabihin, follow me. I call you. Yan ang ano dyan. Then, please let me kiss my father and my mother, and then I will follow you. Okay? And he said to him, ang sabi ni Elijah, said, go back again, for what have I done to you? So Elisha turned back to him and took a yoke of oxen and slaughtered them. Ilan yon? 12. At ano yun? Hindi ba yun ay ginagamit sa pag-aararo? Hindi ba yun ay means of life? Or sabihin natin, tawag dito, trabaho? Na kung saan doon sila kumukuha. At sabi dito, okay,
Sabi dito, ayan, and slaughtered them and boiled their flesh using the oxen equipment. Ang ginamit pa yung araro, no? And gave it to the people, di ba? Meron siyang kasama mga 12, okay, mga kaibigan, and they ate. Then he rose and followed Elijah and became his servant. Now, kung titingnan natin natawid dati sa bakit ganun? Parang kahunghangan naman yun na yung ginagamit mo sa hanap buhay ay ganun pa ang ginawa mo. So, merong tinatawag na malalim na kadahilanan bakit ganun ang reaksyon ni Elisha sa call ni Elijah. Ganun din, in the New Testament, sinabi ni Jesus, if you don't want to deny your father, if you love your mother and your father, your sons and daughter, kaya lang ba't doon hindi kasama ang asawa? Di ba tinatanong? Ba't hindi kasama asawa doon? Sabi, if you love your father, your mother, your sons and daughters, and your wife, more than of me, you're not worthy of me. Ba't hindi kasama yung asawa? Kaya papapalad talaga ang mga asawa. Hindi pinapakailaman ni Lord. Hindi, kasi simple lang sagot doon. Because ang mag-asawa is in covenant with each other. Kung si Lord ay manghihimasok doon, the Lord per se, at sinabi ni Pablo na ang sabi doon, husband, love your wife. Pero iba ang uri ng tinatawag na pag-ibig na ibinibigay sa asawa at sa Panginoon, no? Kaya lang binibigyan ng diin doon, there is something greater and strong bond between the husband and wife. Kasi ang parents pwede, ang anak pwede. Pag-asawa pa lang kaya ng paghiwalayin ang pamilya. Pag nag-asawa, ang anak mo, aalis talaga siya. So ganun lang, no? So yung asawa, forever yan, as long as you live, till death do us part. But, pagdating naman sa heaven, huwag yun na i-claim na asawa niyo yan. Kasi doon sa heaven, sabi doon, wala nang pag-aasawa doon. Sabi, tayo ay tilang mga katulad ng mga anghel. Yan. Na wala nang marriage doon kasi kasal tayo kay Kristo Jesus. Si Kristo ang in covenant natin sa mga bagay na yan. Ang sabi kasi ni Pablo, the law of marriage is as long as the spouse, the husband and wife, lives, doon ang power. Pero pag nawala na yung isa, tapos na yung tinatawag na law of marriage. Pwede na siya uling mag-asawa. Kaya napakarami natin mga balo ngayon, pero I admonish, huwag na kayong mag-asawa. Para ano yun? Para may mga banding-banding kayo. Alam nyo pa, may mga asawa kayo, tapos maggagaya kayo na, punta tayo doon. Hindi. Magpapaalam pa ako sa husband ko. O, di ba? Pag wala kayong asawa, sige, tara. O, di ba? Madaling magplano, di ba? Okay. Pag may asawa kasi, maraming marami pang paalam. At isa pang malaking problema nakita ko pag marami kayong aso. Mahirapan kayo umalis kasi walang mag-aalaga, di ba? Sa ibang bansa kasi, meron parang hotel na parang hotel na caretaker na ganon. Alam mo, pag aalis kayo, i-check in nyo yung hayop nyo, doon sila mag-aalaga. Babayaran yun, meron ganon. Alam ko meron dito sa Quezon City, hindi, sino ito yung sikat na artista. Yun ang business niya Si Sir Chip, yung kapartner niya, sino yun? Di babae? Meron dito sa Quezon City. Kaya mo yung hayop mo para habang wala ka, sila mag-aalaga. Pero may bayad yun, siyempre. So, let's go back. So, nakita natin, parang sa ating sarili, parang ang hirap talaga, no? Parang ganun, iiwanan mo magulang mo, yung anak mo, at mamahalin mo si Kristo. Para bang, if you are going to think it, parang diniprive ka sa mga bagay na nagpapasaya rin sa'yo. At tingnan natin, kung ano ang nasa ilalim ng mga bagay na yon, bakit ganun ang tenor ng sinasabi ng Panginoon. Okay, I will read. The ancient way of establishing covenants. So, babalik tayo doon. Kasi doon talaga, ang sabi nila, yun daw tao, galing pang from barbaric society going to
tinatawag na development. Hindi po. Kasi wala pang barbaric na yan, established na ang mga tao, the society, the way of life na meron sila. So hindi yan nagpapagress. Ang nangyari, degradation nga ang nangyari. Ibig sabihin, doon sa isang napakagandang in-establish na way of life and community and establishing the covenant, ano yun, pababaw ng pababaw hanggang sa ating kasalukuyan na hindi pinapahalagahan ang mga pangako. Okay. So, allow me to read, one of the primitive rights which is deserving of more attention, okay, than it has yet received, throwing light on many important phases in the Bible teaching. So, kung gusto mong maunawaan yung mga bagay sa Biblia, yung kanilang mga seremonya, we have to go back para maintindihan natin ito ang sinasabi niya dito. Okay. The right of blood covenanting, no? Yung daw right, yung RITE, yung seremonya, no? Okay. A blood covenanting, a form of mutual covenanting, ano daw, mutual covenanting, by which two persons enter into closest, the closest, the nearest. Kaya sinasabi sa Biblia that, ano yun? Blood is thicker than water daw. Covenant is much more thicker than brotherhood. Yan po ang titingnan natin. Okay. Sabi nyo, the most enduring and most sacred of compacts as friends and brothers are more than brothers through the intercommingling of the blood by the means of mutual testing or if it is intertransfusion. Kaya doon talaga merong involved ang dugo. Titingnan natin kung paano yun. Kaya dito, alam nyo yung brotherhood. Pag ikaw ay inadapt, no, sa isang pamilya, hindi ka pwedeng palayasin. Bakit? During the time kasi, you are in covenant with that person. Yung anak pwedeng mapalayas, pero yung inampon, pandiyan, no? Hindi pwede. Ganon yun. Because you are in covenant with that person. Yes. Kasi pag tinawid nyo sa ating kapanahunan, ay ganon, hindi dugot laman ko ito, pero hindi. Because of the bonding of the blood. Yung unang matindi. Kaya ganun katindi ang covenant. Ganun siya ka-powerful. No? Tingnan natin. Okay, para maunawaan pa natin dito, okay, meron akong kinuha dito, no? Sa aking pag-study, the ceremony. Tingnan natin. It was two young men who were entered into this covenant, the blood covenant na sinasabi. They have known each other and had been intimate for years. Magkaibigan na sila, magkakilala na sila. Okay. But now, they were to become brother friends in the blood covenant. So magkaibigan na sila, hindi na sila siyahan doon, but they need to enter into blood covenant. Okay. The relatives and neighbor were called together in the open place before village fountain, okay, to witness the sealing compact. Dito, makikita nyo, that is the reason why sinabi ni Lord, go. Because we need to broadcast yung covenant natin sa Panginoon. Kaya tayo, ang lahat ng mananampalataya kay Kristo, ay kanyang sinasabihan, go and preach the gospel. Preach the covenant that I made. Kaya dito, tinawag ang lahat na nasa village. Then, the young men publicly announced their purpose and their reason for it. So sila sasabihin nila, ano bang reason ng ating blood covenant ngayon? Sasaysay nila yan, sasabihin nila yan. Kaya when you read the gospel of the Lord Jesus Christ, maraming mga statement si Lord. No? Bago siya mamatay. Maalala ninyo doon sa upper room, ito na yung consummation. That night, huhulihin na siya. Ang sabi ni Lord, nung kinuha niyang cup, this is the blood of the covenant, which is, I gave it to you. So yun consummation, pinakikita niya. Drink it. Pero actually, that is a grave. No? Pero yun kasi, kaya makikita ninyo, bakit ganun? Sabi ni Lord, this is my blood. Tingnan natin kung ano mangyari dito. The young men publicly announced the purpose and this reason for it. Their declaration were written down in duplicate. Pareho sila may kopya. No? Sinulat yung kadalang declaration.
Okay. Then, ang sabi dito, one paper for each friend and signed by themselves and by several witnesses. No? One of the friends took a sharp lancet, patalim, okay, and opened a vein in the other arms. Bubuksan mo yung vein talaga. Kala nyo ngayon lang yung ginagawa ng mga nurse? Hindi, noon meron na. Pero tingnan natin yung papaano yon. Okay. Into the opening thus made, he insert a kill, no? A kill, yung balahibo, no? Yung ginagamit sa pansulat. Tawag doon, kill eh, no? So may ano yun, merong bakante yun, di ba? Parang sirin ang mangyayari. Okay, sabi dito, saan ba? One of the friends took a sharp lancet and opened a vein in the other arms into the opening thus made. He insert a heel through which he sucked the blood. Ano yun? Isasak niya yung dugo. Parang straw ang nangyari doon. Okay. Suck the blood. The lancet blade was carefully wiped on one of the duplicate covenant papers. And then it was taken by the other friends. Ano daw yun? Yung lancet, siyempre may dugo yun. Ang gagawin doon, ipapahid yun doon sa paper. No? So may blood stain. May blood stain. Pareho nilang gagawin yun. So they taste the blood of the other one at the same to the other one. Okay, sabi niya dito. Sabi dito, okay, the lancet blade was carefully wiped on one of the duplicate covenant papers, and then it was taken by the other friends who had made like incision in its first user's arm and drank his blood through the kill. Okay? Kunti lang naman yun, hindi naman yun parang ano, parang soft drinks, hindi naman. Wiping the blade on the duplicate's covenant record. The same, no? Parang nangyari, halimbawa, yung kopya ng kakovenant niya, ito yung blade niya, doon niya papahid. Tapos siya naman, doon niya ipapahid. So, ibig sabihin, sealed ng kanilang dugo, yung kanilang agreement. Okay. The two friends declared together, we are brothers in a covenant made before God. So, yun ang kanilang sasabihin. Who deceived the other, him will God deceive. So, pag dinideceive mo daw siya, ang dinideceive mo ay ang Lord. Okay, sabi dito. Okay. Then, each blood-marked covenant record was then folded carefully to be sewn up, tatahin into a small, okay, leather case or amulets about an each square. Kaya may kita nyo yung mga Hudyo, meron sila dito. Ang nakalagay doon, Word of God eh. Tapos kita nyo may mga tali sila dito. Sign of the covenant yun with the God of Abraham, Isaac, and Jacob. So dito meron sila doon. Sa kanila, ganun din. Yung paper na yon, ani tatay, is isang leatherette at ano yun, ilalagay yan about an inch square to be worn thence, okay, forward by one of the covenant brother suspended in the neck, pwede dito, bound in the arms, token and insoluble relationship. The word is insoluble relationship. That is more than the brothers. So ito yung way during the ancient time. Kaya ang sabi dito, yung tenor na sinasabi ni Jesus na drink my blood and eat my flesh, it talks about this kind of covenant. Yung ating covenant with Him is insoluble. Till Jesus comes. Kaya ito yung, kaya ang title ko dito, this is a serious pledging. God is so serious. When He went to the cross and died for you and for me, He is so serious to enter sa covenant with you through the blood of Jesus Christ. Now, ang magiging problema dito, ang magiging question dito, how serious you are in that blood covenant. Kaya ako itinuturo ito kasi nakikita ko napakarami kasi mga Kristiyano ngayon na wala lang. Wala lang. Ay, naniniwala naman ako kay Lord eh. Pero hindi ganon. So, God has the responsibility over you and you have the responsibility over God because He is in covenant with you. Kaya sinabi ni Lord, love the Lord your God.
and love your neighbor. We need to follow it because we are in covenant with God. At yung sinabi ni Lord bago siya pumanik, go ye therefore and share and preach the gospel. Yung sinasabi ni Pastora, pray to the Lord of harvest that He will send forth laborers. But the question, how about you? Yes, tama lang naman asikasuhin natin ang ating mga pamilya. Pero yung pagmamahal mo kay Lord, you are in covenant with God, must not be discarded. Hindi dapat nawawala yun. You can worship the Lord in your business. You can worship the Lord in your job. You can, wherever you go, you can worship the Lord. Bakit ang worship is not singing a song? Worshiping God is bringing glory to Him and declaring His name before the very face of your friends, your co-workers, or wherever you go. That is the so-called worship. Hindi pwede, ay, na-late na ako sa worship sa church. Kaya minsan bumabaw ang ibig sabihin ng worship. Kasi worship na naging definition ay tugtugan, awitan. Hindi. Your life must be a worship to God. So, hindi siya kung naka-context lang doon sa awitan at tugtugan. No. Ang awitan at tugtugan natin is one way or the so-called a medium for you to express your covenant with God, your love to the Lord. Kaya sinabi doon sa kinanta natin, di ba? The reason why I cried out. Why? Because God is so good. Pag i-compare ko yung aking paglilingkod sa Kanya is tinatawag na it's just a little. Kung ano ang ginawa ni Lord sa buhay mo. Kasi sabi doon, kanta doon yung ano, my greatest honor. Ano sabi doon? My greatest honor will always be to serve my Lord and King. That's it. Why? Because you are in blood covenant with Jesus Christ. See? Kaya hindi natin pwedeng ismulin. Now, okay, when we go back doon sa ating pong text, maiintindihan na natin bakit yung mga disipulo ay nagtalikuran. Because hindi nila maibibigay yung demand ng covenant with Jesus. Eat my flesh, drink my blood. Ibig sabihin, that is insoluble and in friendship and partnership with God. Seryoso ba si Lord? Yes. Namatay kasi siya. Ang isang nakakalungkot na katotohanan ay hindi ganun ang pananaw ng bawat Kristiyano kung paano ginawa ni Lord ang blood covenant with you and with them. That's how serious He is. Kaya itong mga disciple na ito, itong mga disciple niya na naranasan ang miracles, pagpapakain ng Panginoon, but noong dinidimand na ang kanilang dedication, you eat my flesh and you drink my blood, may tumalikod. Iniwan na si Lord. See? Sino hindi tumalikod? Yung kanyang mga totoong disciples. Especially the 11. Pero, di ba nagkasala si Pedro? Kasala si Pedro. Pero because he is in covenant with God, ano yun? Ang sabi ni Jesus, I pray. Pray. Kaya the best thing that you can do sa ating mga kasamahan, no, mga kapatiran, is prayer. Prayer. Panalangin. Kasi iyan ang sinabi ni Lord. Nang hindi pa nangyayari na i-deny siya ni Pedro, sabi niya, no, but don't worry, Peter, I prayed to God na ano yun, na makababalik ka. At pag nakapanumbalik ka, palakasin mo ang iyong mga kapatid. Pero, ninadlangan ba ni Lord yung failure niya? Hindi.
Kasi that failure will magnify yung pangangailangan niya sa Diyos. Kasi pag nasa success tayo, and that is the truth. Ang mga mayayaman, hindi naman lahat. Pero ang malaking tinatawag na pagkakamali ng mayayaman ay yung kanilang pananaw na hindi nila kailangan ang Diyos dahil meron sila lahat. Pag binasa ninyo ang Santiago, yung daw mahihirap ay pinayaman ni Lord sa pamamagitan ng pananampalataya. Bakit? Kasi merong pangangailangan eh. At yung pangangailangan na yun, because you are in covenant with God, it is the responsibility of God to take care of our welfare. Kaya huwag ka nang malungkot. Ka nangunguto-nguto dyan. Kasi isa sa mga sinabi sa Psalms, ano yun? Doon sa mga people in covenant with God. At sabi doon, the angels of the Lord encamps round those who fear His name, to save them and to keep them from harm. Gagawin ba ni Lord yun? Yes, He is in covenant with you. Pati yung heavenly host, involved sa covenant na ito. Ikaw ay iniingatan ng Lord at ipinadadala niya ang kanyang mga anghel para ingatan ka. Ngayon, kung babayaran natin yung mga anghel, magkano? At hindi pa 24/7 yun. Ang security guard only, nagjo-utilize ng 12 hours. So you need 2 security guard. Samantala doon, sabi, the angels of the Lord encamps. Pag sinabi mo encamps, nakapaligid sa iyo, ilan kaya yun? Yun. Pero ginagawa ba ni Lord yun? Yes, kasi you are in covenant with Him. That is His responsibility over doon sa mga ka-covenant niya. Pero ano ang ating response doon? We should fear the Lord. Dalawa kasi it takes 2 to establish. Ito yung Diyos na ka-covenant natin through Jesus Christ. And this is you. Parati magkasama yan. Kaya nga hindi tayo nilulubayan ni Lord kasi naka-pledge siya sa atin Serious ang pledge ng Panginoon. Ilang beses tayo nagkakamali at nagkakasala sa harapan ng Diyos. Tinalikuran ba tayo ng Diyos? Hindi. Tayo tinatalikuran ng Diyos. Sabi nga doon sa it is your love, it is your goodness, it is your kindness and compassion that fills me out inside. It is your grace, your tender mercy. Alam niyo ba yung tender mercy? It's something like tinatawag na yung marshmallow. Hindi siya harsh sa atin. Ina-usher niya tayo into repentance with great compassion. At tandaan natin, hindi naman pwede naman na sa harapan ng Lord ay nag-i-exist ang kasalanan, kaya tayo nagsisisi muna bago lumapit sa Lord. Pero ano ang provisions ng Panginoon? 1 John 1:9. Just confess it, my son. Just confess it, my children. Then I will cleanse you from all unrighteousness. Bakit? Because the power of the blood covenant. Hindi pwedeng hindi. Kaya ang problema doon, huwag mo namang patigasin ang puso mo. Parating dapat ready yan para i-touch ng Panginoon at maipaalam sa iyo yung mga bagay pa na kinakailangan mo malaman upang lumago ka sa paglakad mo sa pananampalataya. John chapter 15, verse 11 to 16. John 15, 11, 16. Sabi dito, these things I have spoken to you that my joy may remain in you and that your joy may be full. So, asan daw ang kasukdulan ng ating kagalakan? Na kay Kristo. Naroroon. Yes, meron tayong kagalakan sa mundong ito. Hindi naman KJ ang Panginoon. Pag may birthday tayo, kagaya ng isang kapatid natin, magdaraos ng kanyang birthday, may kagalakan doon.
And the other side of the coin, may lungkot din kasi madadagdagan ng edad mo, lalo na pag malapit ka na sa seniority. Di ba? Pero yun daw, kagalakan pa, the fullness of our joy can be found only in Christ Jesus. This is my command, no? This is my commandment that you love one another as I love you. Greater, tell nyo ha, mayroon pa rin connotation nito ng covenant. Greater love has no one than this, that to lay down one's life for his friends. Huh? Yun ang friendship sa Biblia. You can lay down your life for your friend because that is the covenant. You are my friends if you do whatever I command. So nakita nyo dalawa, di ba nakasulat ang kanilang purpose. Ito yung command ng Panginoon as you entered into covenant with Him, you are pledging seriously your life na you will follow anuman yung sinabi ng Panginoon, what is in the covenant with God. Kaya, your love is the expressions that you really, really under the covenant with Jesus. Sabi niya dito, ano yun? You are my friends if you do whatever I command you. Because in the covenant, gagawin mo talaga ano yung stipulated statement na naroroon. Para sa mag-asawa yan. Pag inaway ka ba ng asawa mo, hiwalay na agad? O kinakala ba hiwalay ang solusyon? No. Hindi. Sabi sa Biblia, till death do us part. No? Hindi pwede. Walang pwedeng maghiwalay sa mag-asawa, kundi ang tinatawag na death of the partner. Kamatayan lang pwede maghiwalay. Ngayon, kung kayo nag-aaway, it's up to you. Kayo magsasuffer habang panahon, habang nabubuhay kayo. Kaya kung gano'n naman, alam mong magsasama kayo habang panahon, make the most and the best of it. No? Gawin yun ang masaya buhay. Ganon. Hindi problema parating dinadala mo, parating nakaturo sa partner mo, kaya hindi mo na makita yung kakulangan mo. Diba? Para ka nag-i-snorkel. Habol ng hininga mo. Diba? Yung snorkel, hindi oxygen tank yun ha. Nakaganon lang yun, di ba? Mababaw lang yun. Pag hindi mo nilubay yung sarili mo, ikaw makakainom ka na ng tubig na alat, sakit sa lalamunan yun. Bakit? Ayaw mong gawing masaya ang buhay ninyo mag-asawa na sinabi naman dito na kayo magsasama habang panahon. Ikaw magsasama kayo habang panahon, bumagyo at umaraw, gain mo ng mabuti. Nagkakatampuhan ba? Yes. Totoo yun. Pero wag naman kayo magkatampuhan forever and ever. Hindi kasi makakaganda sa inyo yun. Oo. Kaya kuratan ako pag hindi umiimik si Pastora eh. Maigi na, narinig ko ng maingay eh. Kasi pag nanahimik yan, iba na. May namumuong. Oo. Ano? Okay. So kaya sabi dito, I commanded you, this is the natural response of the person who entered into covenant. Susundin ninyo kung ano ang nakatala. Okay? Kaya kung gusto nyo malaman ang mga sinabi ni Jesus na para sa inyo at ano yung para naman sa Kanya na ibigay natin, basahin ninyo ang Biblia. Kasi pag hindi nyo babasahin yan, hindi mag-i-improve ang inyong dedication and commitment to the Lord. Kasi doon lang nakasulat ang Kanyang mga naisin at the same time yung ating responsibility over our Savior. Tingnan natin. Sabi niya dito, pero ang ganda ng statement na to. Sabi niya, no longer do I call you servant. Hindi ko na kayo tatawagin servant. Ganda, no? Kung makakapanood nyo rin yung tinatawag ng mga cultural ng mga sa Korean kasi kukunik mo rin eh. Hindi ka servant doon, pwede kang patayin. Pag nagkasala sila, sabihin nila,
sabi niya doon, ano yun, worthy pa akong mamatay. Alam na nila. Alam na nila. So, ang servant, sabi niya dito, no longer do I call you servant, for a servant does not know what his master is doing. Hindi niya alam. But I have called you friends. So, hindi ito yung friends. Kaya pag itinawid natin sa ating kapanahonan, ay ganun lang pala ang friends. Hindi. It is a covenantal friends. A friends in a blood covenant with Him. Kaya sabi niya dito, okay, sabi niya, I have called you friends, for all things that I heard from my Father, I made known to you. Pinaalam niya, alam niyo na ngayon ang naisin ng aking amang nasa langit. Ito yung isang mabigat na statement dito. Nangyari kay Elisha. You did not choose me, but I chose you and appointed you that you should go and bear fruits. Ano yung inclusion ng statement do sa blood covenant na yun? And that your fruit should remain. At ito sabi, for whatever you ask the Father in my name, He will give it you. Paano mangyayari yon? Dapat alam natin ano ang kalooban ng ating amang nasa langit. At sabi ni Jesus, I've made it known. Kaya ang isang Kristiyano, hindi ka hihingi ng bagay in contrary with His will. Sabi natin doon, di ba? All the promises of God are yes and amen in Christ. Mas maganda nga ang position natin ngayon because we have the advocate. Meron tayong high priest na naroon that guarantees yung ating pinapanalangin. But yung panalangin mo ay hindi makapangsarili, hindi tinatawag na magiging hambog o pagiging mayabang. No, it is according to the will of the Father. Ngayon, minsan kasi natatakot. Ito may naranasan ko rin. Natatakot ka na pa nag-share ka ng gospel. Baka i-turn down ka. O di ka pansinin. Hindi. Di totoo yun. Pandarayan ni Satanas yun. Alam niyo po ba, once you open your mouth and share the so-called the saving grace of the Lord, ikaw mismo magsasabi, ang dumadaan ng oras, hindi ka pa tumitigil. Why? Because that is the will of the Father. He will sustain you. He will supply you. And even Jesus promised na wag daw tayong matatakot na tumayo before the magistrate because the Holy Spirit will give you the words you are going to speak. Kaya huwag natin pababawin, mga kapatid, ang ating pagiging Kristiyano. Sa ating tinalakay, ay tinatawag na paglalim ng ating unawa kung anong pinasok natin kay Lord. Kung bakit nagiging ganito ang response ng mga kakristyanuhan ngayon, kulang kasi hindi inuunawa ano ba yung ginawa ni Kristo, what is the blood covenant na pinasok mo sa Panginoon. Blood covenant is the pledging your life sa iyong ka-covenant. Sabi doon, ang friends daw ay ano yun, ready to lay down his life. That is the brotherhood or the covenant na binigay ni Jesus sa iyo at sa akin. Ngayon, ang tanong, ganun ba ang nangyayari ngayon? Hindi. Gusto niyo ibalik natin yung panahon ng mga disciple, ng mga apostles, the time talagang pinipersecute. Alam niyo, malaya nga tayo sa Pilipinas eh. But let us grab. Pero hindi nagbabago ang mandato ng Panginoon. Go. Share the gospel. Preach the gospel. Is not the person na mag-go sa hell at ano yun, ang sabi doon, laksa-laksang anghel sa langit ang nagdiriwang kapag isang tao ay tumanggap at kumilala kay Kristo. Ibig sabihin, na ipasok mo in covenant with God because the covenant will be forever kahit saan siya pumunta. Trabaho, yes, naririyan. Family, naririyan. Lahat ng ating mga minamahal naririyan. Pero wag naman nating kalimutan na may demand
Diyos sa bawat isa sa atin. And that demand will be the fullness of joy sa buhay mo. Alam niyo ba, pag ginagawa niyo ang kalooban ng Panginoon, ang saya sa loob ng iyong pagkatao. Then, conclusion. John 6:59 to 64. John 59:64. Sabi dito, these things he said in the synagogue as he taught in Capernaum. Therefore, many of his disciples, when they heard this, said, this is a hard saying, who can understand it? Yung sinabi natin kanina, na eat my flesh, drink my blood. Ito yun. No? At sabi na, Jesus knew himself that his disciple complained about he said to them, does this offend you? Na-offend ba kayo? Ibig hindi nyo ba alam kung anong nature ng blood covenant? Okay. Then verse 62. Then, what then if you should see the Son of Man ascend where he was before? It is the Spirit who gives life. The flesh profit nothing. The word that I speak to you are spirit and they are life. Yung sinabi, inclusions of the covenant, that you have eternal life in Christ. Lumipas ka man sa mundong ito, that covenant will not change. Kaya sabi ni Jesus, ano yun? I am the resurrection and the life. At ang sino mang nasa sa akin ay mabubuhay magpakailan. Ito'y parati ko sinasabi nga doon sa BJMP. Sabi ko, meron man nakaharang na mga bakal at rehas dyan, hindi kayo makalabas because of the commission ng inyong pagkakasala. At ang tawag din sa inyo is a person deprived of liberty. Sabi ko, yung mga nagawa natin, nakaraan na yon, hindi na natin ibalik. Ang mahalaga ay yung ngayon at yung bukas. Sabi ko sana, even kayo nakakulong dyan, pero pinalaya kayo ng Diyos sa inyong pagkataong loob. Kung si Kristo ay kikilalanin ninyo, tatanggapin ninyo Panginoon tagapagligtas at simula kayong susunod. That is the truth. Sabi ko sa kanila, alam nyo, sa pangyayaring ito, maraming nakalaya, nasa labas, pero nakakulong. Kayo, nakakulong, pero kayo, umaya sa inyong kasalanan. At kayo ginawang mga anak ng Diyos. See? How powerful the covenant, wherever. And even if you are in covenant with Satan, and mga tao kasi ganun, the blood covenant can break that power. At ang i-impose ng Panginoon is the blood covenant in Christ Jesus our Lord. And that's how serious. Ang simple lang ng mensahe ko sa inyo ngayong umaga, make your Christian life a serious one. Gawin natin kung ano pinagagawa ni Lord sa buhay natin. See? Kaya yung jail ministry natin talagang, wow, Lord, we ask for more. Kung kaya lang namin turuan lahat yung naroroon, why not? Kaso lang, limitado. Yung isang isang lang natuturuan namin eh. Pero, ano yun? Anong meron ka? Buhay na walang hanggan na tinanggap mo kay Kristo? Share mo naman yan sa mga tao na dapat rin magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pagdating natin sa langit, magiging masaya tayo. Akala nyo ba? Try to imagine. Pag isa lang kayo sa langit, sige nga, masaya kayo? O dalawa lang kayo doon, masaya kayo? Lagay ninyo. Diba? Mas masaya pag marami. Marami kang kaibigan. Marami naroroon. At marami babati sa iyo na hindi mo na rin kilala, pero sabihin sa iyo, ako po yung sinera ninyo patungkol kay Kristo. Kaya ako nararito. Let us pray. Panginoon, maraming salamat po, O Lord, sa ikabuti at kagandahang loob. Lord, we are grateful. We are thankful, O God. Pinunawa mo sa amin, O Lord, that the blood covenant, it is a serious pledging of our life unto you, O Lord. Ikaw ay nauna nang nag-pledge ng buhay sa bawat isa sa amin.
At sa mga sinalita mo at pangako mo naman ay tinutupad mo, O Lord, at kailanman hindi mo tatalikuran. Kaya buhay ang aming pag-asa. Ang aming pandalangin, O Lord, dahil iyong Espiritu Santo will breathe over us, O God. At sinabi mo ni Panginoon to pray to the Lord of harvest that will send forth born laborers. Lord, we pray and we desire it, O God. Hindi lang, Panginoon, kundi kami ay involved, Lord. Involved kami, O Lord, for the proclamation of your gospel dahil sa iyo lamang natatagpuan ng buhay na walang hanggan. Wala sa mall niyan, wala pa sa mga mararamyang buhay, Panginoon, kundi sa iyo lang. And Lord, have mercy sa mga kapitbahay namin, kaibigan namin, ka-office-mate namin, O Lord, at sa mga people na amin po pinagmiministeran. Let your light flows sa kanila po, Panginoon, and use us for your own glory. At whatever, Lord, accomplishment na meron kami, all the glory and honor, power and dominion belongs to you alone at sa iyo lamang, Panginoon. Maraming salamat po, O Diyos, sa kabutihan at kagandahan loob. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Once again, yan po. God bless you po. At huwag natin kakalimutan na ang Lord ay nag-aantay sa atin. Maraming mga taong nag-aantay po sa bawat isa